Sa isang gilid ng tahimik na lawa, may isang maliit na palaka, berde, masigla, at puno ng pangarap. Araw-araw, tuwing sumisikat ang araw at natutuyo ang hamog, sinisimulan niyang hukayin ang malambot na putik. Hindi ito basta laro. Ito ang kanyang proyekto. Isang tahanang ligtas sa ulan, sa init, at sa panganib. Isang silong para sa mga anak na nais niyang palakihin sa isang mundong tahimik. Ngunit sa di kalayuan, may isang batang lalaki. 8 taong gulang, mahilig maglaro, at sa kasamaang palad. Mahilig din manira. Tuwing makikita niya ang hukay ng palaka, tumatakbo siya roon, tinatapakan ng putik, tinatabunan ng bato, at minsan pa'y pinupunuan ng tubig. Tatawa siya pagkatapos. At aalis na parang walang nangyari. Gabi-gabi, matamlay ang palaka habang pinagmamasdan ang muling nawasak niyang tahanan. Ngunit sa halip na sumuko, pinipikit niya ang kanyang mga mata. At kinabukasan, ulit na naman siya. Muling huhukayin ang putik. Muling lilinisin ang paligid. Muling aayusin ang tahanan. Hindi lang ito ilang araw. Hindi lang linggo, kundi ilang buwan na paulit-ulit ang ganitong siklo. Hanggang isang hapon. Habang papalubog ang araw at kulay kahel na ang langit, napatigil ang bata sa paglalakad. Tumayo siya sa tapat ng ginawang hukay ng palaka at napabuntong hininga. Para saan pa? Bulong niya. Hindi rin naman siya titigil. At sa unang pagkakataon, umalis siya. Nang hindi sinira ang tahanan. Lumipas ang ilang araw. Tahimik ang paligid. Walang batang naglalakad. At ang palaka, sa wakas, natapos rin ang kanyang bahay, isang malalim at maayos na lungga sa gilid ng lawa. May dahon sa paligid, may tubig sa gilid, at sapat ang lilim mula sa mga damo. Hindi nagtagal, isang umaga, may tumatalbog-talbong munting mga nilalang. Mga maliliit na palaka, bagong pis, kulay berde rin tulad ng kanilang ina. Masayahin, masigla, at puno ng buhay. Napadaan ang bata. Napatingin siya. Hindi siya nagsalita, ngumiti lang. May kung anong init sa kanyang dibdib. Mula noon, bumalik siya araw-araw. Ngunit hindi na para manira. Ngayon, dala niya ay mga uod na pagkain, maliliit na dahon, at minsan pa nga'y sumisilong siya para bantayan ang pamilya ng mga palaka mula sa ulan. Hanggang isang araw, habang nanonood siya sa gilid ng lawa, tinawag siya ng matandang palaka. Bata, wika nito. Maari bang itanong ko, bakit ka nagbago? Umiti ang bata, sabay tanong. Mas maigi siguro ako ang magtanong. Bakit hindi ka tumigil, kahit paulit-ulit kong sinisira ang bahay mo? Umiti ang palaka. Malalim ang kanyang titig, ngunit payapa. Kaibigan, sagot niya. Ginagawa mo lang ang gusto mo. Ako rin, ginagawa ko ang dapat. Hindi ako tumigil dahil alam kong may darating na araw. Natitigil ka rin. Sa buhay, hindi mo kailangang makipag-away para manalo. Minsan, ang tahimik na pagpupursige ay sapat. Dahil kung hindi ka titigil sa paghihirap, magiging handa ka kapag dumating ang tamang oras. Ang tagumpay ay para sa mga hindi sumusuko. At ang mga dating naninira, maaaring sila pa ang maging kasama mo sa huli.